Okay, let's talk about kung paano ako naghanap ng trabaho at kung may nadatnan na ba akong trabaho nung dumating ako ng Thailand. So mga teach, nasa Pilipinas pa lang ako noon, naghahanap na ako ng trabaho. Actually, nagkaroon pa ako ng multiple interviews. Kaso nga lang, nung nalaman nilang nasa Pilipinas pa ako, wala, reject, ligwak, ayaw nila. Okay? Ngayon, nung dumating ako ng Thailand, so wala akong trabaho, naghanap ako noon. Continuous pa rin yung paghahanap ko. So after 3 days na nasa Thailand ako, nakahanap agad ako ng trabaho. Yes, ganun kabilis ako nakahanap. So, nag-interview lang ako, walang demo and all. Interview lang. After interview, sinabi hired na ako. And then after 3 days, nag-start na akong magturo. So, ganun kabilis. Ganun yung urgent ng deployment sa Thailand. Ganun kabilis yung proseso. Kaya, yung mga schools, mga employers, you can't blame them kung bakit hindi sila nag-hire ng mga teachers na nasa Pilipinas pa dahil nga ang deployment ay agad-agad. And ayaw nila ng mag-take risk, mag-antay, ng matagal, yung proseso and everything. So, mas prefer na nila yung mga teachers na nasa Thailand. Although, may mga nagsasabi na mahirap maghanap ng trabaho sa Thailand, like this and all. Pero para sa akin, depende kasi yan sa teacher kung may mag-i-grab niya or hindi yung mga teaching jobs or kung pihikan ka and all. I don't blame them naman kung bakit gusto nilang maging pihikan, pero para sa akin kasi, kung nagsisimula ka pa lang sa Thailand, as much as possible, kung halimbawa, hindi ganun kataas yung sahod, tapos, medyo hindi mo gusto or whatsoever, para sa akin, i-grab mo muna kung ano yung nandyan na. Kasi, mas maganda na may panimula ka eh. And one more thing, yung mga schools naman, may mga probationary naman yan na 1 month, 3 months bago sila mag-proceed or bago sila mag-decide na mag-push through sa non-visa and sa work permit mo. Okay? So, ganun yung mangyayari. So, ako kasi, and eto yung ina-advise ko din sa mga bagong teacher na kakilala ko na nag-try pumunta ng Thailand and teachers na sila doon, na kung ano yung nandyan, kahit medyo mababa yung sahod, just grab it for now. At least, meron kayong panimula. And one more thing, kapag halimbawa, naka 1 month ka na dun sa school and ayaw mo, tapos may nakuha kang ibang opportunity na may nahanap ka, then lipat ka na lang. So, ganun yung nangyari sa akin. Nagstay lang ako dun sa unang school ko ng 1 month and then lumipat na ako kaagad after 1 month. At least, meron akong naging income, meron akong pera na panimula sa panibagong school ko na naman. So, ganun yung ginawa ko. So, sa pag-a-apply mga teach, make sure na naka-ready yung intro video ninyo, yung demo video. Yung demo video kasi, nire-require yan sa ibang mga schools, mga ibang job postings and everything. Pero may mga time naman na hindi masyadong hinahanap. Pero yung intro video, hinahanap talaga yan. So, make sure na naka-prepare. And then also, your lesson plan and your resume in case na mag-demo kayo sa Thailand. At least, naka-ready na yung mga yan. So, I'll just going to leave in the comment section yung format ng lesson plan and ng resume. And also, I'll going to attach sample video ng intro video. Okay? So, yan lang. Yan yung naging proseso ko. And ano ba yung expectation pagdating sa Thailand? Mga teach, I swear, napakadali ng pagtuturo sa Thailand. Very student-centered kasi sila. And walang masyadong paperworks. And ang pagtuturo mo, para sa akin dun sa second school ko, under BMA na kasi ako, 3 to 4 hours lang ang turo namin in 1 day. So, after school, you can go home and hanggang 3:30 lang yung pasok. And meron kaming paperworks, pero lesson plan lang, kaso bullets-bullet lang yun. Yung dun sa second school ko, ang lesson plan lang namin,
one lesson plan per 1 month lang. Tapos nakasama rin na siya and then bullets pa. Pero nung nag-iba kami ng director, yun, doon nag-iba yung lesson plan namin. Pero madali lang, hindi naman siya grabing detailed parang sa Pilipinas. Tsaka yun lang ang paperworks namin. Wala na kaming ibang ginagawang papel-papel. And then, yung mga may mga ibang school, kagaya ng school ko na provided nila yung mga lessons, books, PowerPoint presentation, mga audio lessons, mga ganyan. So, provided nila lahat yon. And even yung mga, for example, gusto mong gumawa ng materials mo, mga IMs mo, provided nila din yung mga materials na gagamitin mo. So, ganun kaganda yung sistema ng Thailand talaga. And, may ano ka talaga dun, work balance, life balance, lahat ng balance, meron ka dun. So, yun. And then, about sa salary naman, ang salary kasi ng BMA sa akin, nung kapanahunan ko, ayan. So, dahil ang BMA ay no work, no pay, and kapag holiday, syempre walang pasok. So, ang buo na sahod namin na natatanggap ay, dahil under din kami ng agency, alam nyo naman yan guys. So, ang buong sahod ko ay 31,000 baht. Okay? Hindi ko alam kung ano equivalent yan sa peso. Pero ang alam ko parang mga nasa 56, mga ganyan, 56,000 pesos. So, yan yung sahod ko nung nasa BMA ako. Pero dun sa unang school ko na sinabi ko na hindi ko masyadong gusto, parang 21,000 baht yung sahod ko nung time na yon. Yung ibang mga teachers naman na bago ngayon dyan sa Thailand na tinulungan ko, nagsimula sila ng 18,000 baht. I know it's kinda low, pero sabi ko nga, as much as possible, kung may opportunity na dyan, i-grab nyo muna. Tapos, kapag ayaw nyo na dun sa school, at least meron kayong panimulang pera para lumipat sa ibang school. Ganun yung ginawa kasi namin. And ganun din yung mga ginawa ng mga ibang teachers din. So, you have the choice. It's yours. Ikaw naman ang nakakaalam niyan and everything. So, ikaw pa rin ang masusunod. So, yon yung naging process ng job hunting and yung paano yung ginawa ako nung nasa Thailand pa ako. So, yun lang.